Magandang araw sa lahat. Handa na ba kayo upang talakayin natin ang ating aralin sa Lesson 3, Pagpapaunlad ng mga hilig? Ngayon, kung handa na tayo, sagutin natin ang katanungang, ano ang ginagawa mo sa iyong libreng oras? Kumpletuhin natin ang pangungusap. Masaya ako kapag ako ay... Mag-isip kayo ng mga bagay na sa palagay ninyo ay masaya kayo kapag ginagawa ang mga ito. At ngayon, kung naisip nyo na kung ano-ano ang mga ito ay may kinalaman sa ating aralin na salitang hilig. Ano nga ba ang hilig? Ito ay isang preparansya sa mga partikular na uri ng gawain. Ito rin ang mga bagay na masiglang ginagawa ng may pagmamahal. Meron tayong mga tinatawag na larangan ng hilig. Ano-ano kaya ito? Una ay ang outdoor. Nasisiyahan sa mga gawaing panlabas, tulad ng sports, pagsakay ng bisikleta, pag-aalaga ng hayop o halaman, pagsali sa mga laro o outdoor. Ano naman ang mechanical? Ito ay tumutukoy at nasisiyahan sa paggamit ng mga tools, paggamit ng mga bagay, gamit ang kasangkapan tulad ng martilyo at lagare. Ito ay tumutukoy rin sa pag-aayos ng mga sirang bagay, masaya at gustong tumulong sa pagre-repair ng mga sasakyan. Samantala, ang computational naman ay nasisiyahan na gumagamit ng mga bilang o numero. Ito ay tumutukoy rin sa pag-solve ng mathematical equations. Ano naman ang scientific? Ito ay nasisiyahan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman, pagdisenyo at pag-imbento ng mga bagay at produkto. Ito ay tumutukoy sa mga pag-eeksperimento. Ano naman ang persuasive? Ito ay nahihikayat at nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao o pakikipagkaibigan. Ito ay tungkol rin sa pamumuno sa isang pangkat o pakikipagkaibigan. Samantala, ang artistic naman ay nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidisenyo ng mga bagay, paggawa ng mga bagay halimbawa ng painting o ng isang awit, pagguhit ng mga larawan o pagdududel. Sumunod dito ay ang literary. Pag sinabi nating literary, ito ay nasisiyahan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga akdang pampanitikan, pagbabasa ng mga nobela o fiction, pagsusulat ng mga kwento at tula, pagbubuo ng crossword puzzle. Meron rin tayong tinatawag na musical. Ito ay tumutukoy at nasisiyahan sa pakikinig o paglikha ng awit o pagtugtog. Kasunod nito ay ang social services. Ito ay nasisiyahan sa pagtulong sa ibang tao, nakikinig sa problema ng kaibigan, dumadalaw sa kaklase na may sakit, at nagbibigay sa mga nangangailangan. At ang panghuli ay ang clerical. Nasisiyahan naman ito sa mga gawaing pang-opisina. Nailahad na natin ang mga larangan ng hilig. Dumako naman tayo sa tuon ng atensyon. Ang tuon ng atensyon ay ang preparansya ng uri ng pakikisangkot sa isang gawain. Ito ay maaaring sa tao, datos at bagay. Tao na may kinalaman sa tao, datos na may kinalaman sa katotohanan, records, files, numero o detalye. Bagay na may kinalaman sa kagamitan o makina. At panghuli ay ang pag-iisip at pag-oorganisa ng mga ideya. Nailahad na natin ang mga tuon ng atensyon at ang mga larangan ng hilig. May natutunan ba kayo sa araw na ito? Kung meron, please comment down below. Maraming salamat sa inyong pakikinig.